Mga lolo at lola, magandang araw po sa inyong lahat. May mahalaga akong itatanong. Naranasan niyo na ba yung ganitong pakiramdam? Yung bigla na lang namanhid ang inyong kamay habang nagkakape? O kaya naman, habang nanonood kayo ng TV, biglang parang may langgam na gumagapang sa kalahati ng inyong mukha? Minsan, parang lumabo ang paningin ng ilang segundo tapos bumalik din agad sa normal. Kapag nangyayari ito, ano ang madalas nating sinasabi? Naku, pasma lang ito. Nagbasa kasi ako ng kamay pagkatapos mamalansya. O kaya, napagod lang ako sa kakalinis. Ipapahinga ko lang. Mawawala din yan. Makinig kayong mabuti, mga kagintong edad. Alam kong nakasanayan na nating isisi ang lahat sa pasma o sa lamig. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang nararamdaman nyo ay hindi simpleng pasma? Paano kung iyon pala ay isang kumatok na babala mula sa inyong utak? Ang tawag dito ng mga doktor ay silent stroke o mini stroke. Hindi lahat ng stroke ay yung tipong bumabagsak agad sa sahig at hindi na makagalaw. Yan ang major stroke. Ang silent stroke ay traidor, tahimik, walang sakit. Nangyayari ito kapag may malilit na ugat sa utak na nababarahan ng sandali dahil bumabalik din agad ang daloy ng dugo. Nawawala ang manhid. Kaya akala natin okay na. Akala natin ligtas na tayo. Pero ito ang nakakatakot na katotohanan. Sa bawat silent stroke na binabaliwala natin, may bahagi ng ating utak ang namamatay. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagiging ulyanin o nagkakaroon ng demensya. Hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa paulit-ulit na silent stroke na hindi nagamot. At kapag ipinagsawalang bahala natin ang mga maliliit na babalang ito, ang kasunod na ay ang big one. Yung malalang stroke na pwedeng magparalisa sa atin ng tuluyan at maging dahilan para maging bedridden tayo. Alam ko, ayaw nating maging pabigat sa ating mga anak. Gusto nating makita pang lumaki ang ating mga apo. Kaya sa video na ito, itatabi muna natin ang mga pamahiin. Pag-uusapan natin ang 3 seryosong senyales na madalas nating dedmahin. Senyalis na nagsasabing, Lola, Lolo, magpa-check up ka na bago mahuli ang lahat. Huwag kayong matakot. Ang layunin ko ay magising kayo sa katotohanan para maagapan natin ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin sa unang senyales na madalas nating mapagkamalang ngalay lang. Dumako na tayo sa pinakaunang senyales. Ito ang sintomas na pinakamadalas maramdaman ng mga senior, pero ito rin ang pinakamadalas pagsawalang bahala. Ang tinutukoy ko ay ang biglaang pagkamanhid o panghihina ng mukha, kamay o paa. Ngayon alam ko, ang iniisip nyo, Doc, normal lang naman na manhid ang kamay ko, lalo na pagising sa umaga. Baka naipit lang ang ugat ko sa pagtulog. O kaya, Doc, rayuma lang ito, matanda na kasi. Opo, totoo yan. Pwedeng naipit lang ang ugat o pins and needles ang tawag dyan. Pero lolo at lola, kailangan nyong matutunan ang pagkakaiba ng simpleng ngalay sa senyales ng stroke. Dahil ang kaalamang ito ang pwedeng sumagip sa buhay nyo. Ganito ang pakiramdam ng simpleng ngalay o naipit na ugat. Masakit siya, parang tinutusok-tusok ng libo-libong karayom. Pero kapag inalog-alog nyo ang kamay nyo o kapag binasahin nyo ng konti, nararamdaman nyong bumabalik ang dugo. Umiinit ulit, nawawala ang manhid. Ibig sabihin, ligtas yun. Pero sa silent stroke, iba ang pakiramdam. Una, hindi ito masakit. Wala kang mararamdamang tusok-tusok. Sa halip, ang pakiramdam ay mabigat o parang patay ang inyong braso o paa. Yung tipong gusto nyong buhatin ng tasa ng kape pero hindi sumusunod ang kamay nyo. O kaya naman,
Hawak niyo ang kutsara habang kumakain. Tapos bigla na lang itong mahuhulog nang hindi niyo namamalayan. Wala kayong naramdamang sakit, basta na lang nawala ng puwersa ang inyong grip. Pangalawang palatandaan, kalahati lang ng katawan, ito ang trademark ng stroke. Bihirang mangyari na mamanhid ang dalawang kamay ng sabay, kadalasan ang kaliwang kamay lang at kaliwang paa ang mahina. O kaya naman ay kanang among side lang. Kapag naramdaman nyo na ang manhid ay nasa isang side lang ng katawan mula balikat hanggang paa, nako, wag na kayong mag-isip ng pasma. Senyalis na yan na may ugat sa kabilang side ng utak nyo ang nagkakaproblema. At pangatlo, tingnan nyo ang inyong mukha. Tumayo kayo sa salamin, subukan nyong ngumiti. Pantay ba ang ngiti nyo? O parang tabingi ang kalahati ng inyong labi? Minsan, hindi nyo ito mapapansin sa sarili nyo. Ang mapapansin nyo lang, parang tumutulo ang laway nyo sa gilid ng bibig o kaya parang bulol kayo magsalita. Yung tipong alam nyo ang gusto nyong sabihin. Pero garalgal ang lumalabas sa bibig nyo. Ang nakakatakot sa silent stroke or mini stroke, minsan tumatagal lang ito ng ilang minuto. Halimbawa, namanhid ang kamay nyo ng 5 minuto, tapos biglang bumalik sa dati. Ang sasabihin nyo ay salamat na wala na, pasma lang talaga siguro. At babalik na kayo sa panonood ng TV. Mali po yun. Ang panandaliang manhid na yon ay ang pinakamalaking swerte nyo. Ibig sabihin, nagbabala ang katawan. May bara na nakalusot, pero may kasunod pa yan na mas malaki. Huwag niyong hintayin na maging permanente ang manhid. Kapag naramdaman niyo ang biglaang bigat ng kamay o pagkabulol kahit na wala pa ito agad, huwag ipahilot, huwag lagyan ng salunpas. Ang kailangan niyo ay doktor, hindi masahista. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mata. Bakit may mga senior na bigla na lang dumidilim ang paningin na parang tinakpan ng kurtina? Alamin ang ikalawang senyales. Alam nyo ba na maraming senior ang nagkakamali sa sintomang ito? Napakadalas itong mapagkamalan na simpleng panlalabo ng mata dahil sa katandaan. Ang akala ng marami ay kailangan lang nila ng bagong salamin o baka naman ay katarata lang ito. Pero mga lolo at lola, makinig kayong mabuti. Ang mata ay direktang nakadugtong sa ating utak. Kapag may problema ang utak, madalas ay sa mata unang lumalabas ang aberya. Ang tinutukoy ko ay ang biglaang pagdilim ng paningin sa isang mata. Ang tawag dito ng mga doktor ay amaurosis fugax. Pero para mas madaling intindihin, tawagin na lang natin itong ang kortina sa mata. Ganito po ang karaniwang nangyayari. Hayaan niyong ikwento ko ang karanasan ng isang pasyente ko na tawagin na lang natin sa pangalang Lolo Roberto. Isang umaga, habang nagkakape at nagbabasa ng dyaryo si Lolo Roberto, bigla na lang daw parang may telon o kortina na bumaba sa kanyang kanang mata. Biglang dumilim ang kalahati ng kanyang paningin. Para bang tinakpan ng itim na papel ang kanang mata niya. Wala siyang makita sa kanan pero malinaw naman ang kaliwa. Siyempre nagulat siya. Kinusot-kusot niya ang kanyang mata. At makalipas ang 2 o 3 minuto, biglang tumaas ulit ang kurtina. Bumalik ang liwanag. Nakakita na ulit siya ng malinaw. Ano ang ginawa ni Lolo Roberto pagkatapos nito? Dahil bumalik naman sa normal ang paningin niya, ang sabi niya sa sarili, baka napuwing lang ako o baka naman marumi lang ang salamin ko, lilinisin ko na lang. Hindi siya nagpa-check up. Binaliwala niya ito dahil nawala naman agad ang dilim. Ang nakakalungkot, makalipas lang ang 2 araw isinugod siya sa ospital dahil sa isang malalang stroke na nagparalisa sa kanyang katawan. Mga kagintong edad, huwag na huwag niyong gagawin ang pagkakamaling iyon. Gusto kong maintindihan niyo
ang pagkakaiba ng katarata sa stroke. Ang katarata ay dahan-dahan. Inaabot ito ng ilang buwan o taon bago lumabo ng tuluyan ng mata. Hindi ito'y biglaan. Pero kapag ang paglabo ay biglaan, yung tipong malinaw ngayon, tapos biglang dilim, tapos babalik ulit sa dati pagkalipas ng ilang minuto, yan ay hindi problema sa mata. Yan ay problema sa daloy ng dugo. Isipin nyo na lang na ang mata nyo ay parang ilaw sa inyong kwarto. Ang ugat sa inyong leeg ay ang kable ng kuryente na nagdadala ng supply. Kapag may namuong dugo o bara na dumaan sa kable na yon, kukurap ang ilaw o mamamatay ito sandali. Ganon din ang nangyayari sa mata. Kapag namatay ang paningin nyo ng ilang minuto, ibig sabihin ay nawala ng supply ng dugo ang mata nyo dahil may bara na dumaan. At kung may bara na nakarating sa mata, napakalaki ng tsansa na may bara ring papunta sa inyong utak. Kaya pakiusap, gawin nyo ang simpleng test na ito araw-araw. Takpan nyo ang isang mata gamit ang inyong palad. Malinaw ba? Takpan naman ang kabila. Malinaw din ba? Minsan kasi, hindi natin napapansin na bulag na pala ang kabilang mata dahil bukas ang parehong mata natin. Kung may napapansin kayong parte na madilim o kung biglang nalalabo ang isang mata nang walang dahilan, huwag kayong pumunta sa optical shop para bumili ng salamin. Pumunta kayo agad sa emergency room o sa neurologist dahil ang kurtina na yon ay isang seryosong babala. Sinasabi ng katawan nyo na parating na ang mas malaking problema at binibigyan kayo nito ng pagkakataon na umiwas habang maaga pa. Huwag nating ipagpalit ang ating paningin at kaligtasan sa pag-aakalang lilipas din yan. Ang mata ay bintana ng kalusugan. Kapag ito ay nagsara ng kusa, kailangan nyo ng kumilos agad. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin, alam nyo ba kung ano ang madalas sabihin ng mga senior kapag nakaramdam sila ng hilo? Sasabihin nila, naku, tumaas yata ang high blood ko. O kaya naman, ay sasabihin nilang nalipasan lang sila ng gutom, kaya umiikot ang paningin. Minsan, totoo yan. Kapag mataas ang presyo na mababa ang asukal, pwede tayong mahilo. Pero merong uri ng hilo na hindi nadadaan sa pahinga at pagkain. Ito ang hilo na dulot ng stroke sa cerebellum o ang parte ng utak na kumukontrol sa ating balanse. Paano nyo malalaman ang pagkakaiba? Hayaan nyong ipaliwanag ko ito ng simple. Ang karaniwang hilo o vertigo na galing sa tenga ay yung pakiramdam na umiikot ang paligid. Yung parang nakasakay kayo sa merry-go-round. Pero ang hilo na galing sa stroke ay iba. Ang pakiramdam nito ay parang nakasakay kayo sa bangka na hinahampas ng alon. Hindi umiikot ang mundo, pero kayo mismo ang hindi makatayo ng tuwid. Ang tawag dito ng marami ay parang lasing. Subukan niyong tumayo at maglakad. Kung ang lakad niyo ay giwang-giwang at kailangan niyong kumapit sa pader o sa upuan para hindi matumba, kahit na wala naman kayong nainom na alak, iyan ay isang malaking babala. Ibig sabihin niyan ay hindi na nagkakaintindihan ang inyong utak at ang inyong mga paa. Isipin niyo ang senaryong ito. Bumangon kayo para umihi sa madaling araw. Pagtayo nyo, bigla kayong napaupo ulit dahil parang hinitak kayo pababa. Pipilitin nyong tumayo pero parang ang bigat ng katawan nyo at hindi nyo maibalanse ang inyong sarili. Kasabay nito, baka makaramdam kayo ng pagsusuka o kaya naman ay parang naduduwal kayo ng matindi. Maraming pamilya ang nagkakamali dito. Ang akala nila ay acidic lang si lolo o kaya ay may vertigo lang si lola. Kaya ang ginagawa nila ay pinapahiga lang ang pasyente at pinapainom ng gamot sa hilo. Pero habang nakahiga ang pasyente, lalo lang lumalala ang pinsala sa utak dahil hindi naaagapan ang bara sa ugat.
Tandaan niyo ang panuntunang ito. Kung ang hilo ay may kasamang ibang sintomas, gaya ng panlalabo ng paningin, pagkabulol sa pagsasalita o panghihina ng kamay, huwag niyong hihintayin na mawala ito. Ang tawag ng mga doktor dyan ay stroke in evolution. Ibig sabihin ay kasalukuyan nang nangyayari ang stroke habang nag-iisip pa kayo kung pupunta ba kayo sa ospital o hindi. Kaya mga lolo at lola, kapag naramdaman nyo na parang kayo ay lasing, na hindi kayo makalakad ng diretso at parang hinihila kayo ng lupa pababa, huwag nyo itong ipagwalang bahala. Hindi iyan simpleng pasma at lalong hindi iyan simpleng gutom lang. Ang balanseng nawawala ay pwedeng ibalik kung maagapan, pero kapag hinayaan nyo ito, baka hindi na kayo makalakad pang muli. Ngayong alam na natin ang tatlong senyales, ang manhid, ang kurtina sa mata at ang pagkalasing. Ano ang dapat nyong gawin kapag naramdaman nyo ang mga ito? Mayroon akong ituturong mabilis na test na pwedeng nyong gamitin para makasiguro. Sa susunod na bahagi, ituturo ko ang FAST method na dapat alam ng bawat pamilyang Pilipino. Ngayong alam na natin ang tatlong traitor na senyalis ng silent stroke, dumako naman tayo sa pinakamahalagang tanong. Ano ang dapat niyong gawin kapag naramdaman nyo o ng inyong mahal sa buhay ang mga ito? Dito, nagkakatalo ang buhay at kamatayan. Dito nagkakatalo kung gagaling pa ba ang pasyente o kung habang buhay na siyang magiging bedridden. Sa kulturang Pilipino, marami tayong nakasanayan na maling paniniwala. Kapag nakita nating namimilipit ang mukha ni Lolo, ang unang ginagawa ng iba ay kukuha ng karayom at tutusukin ang dulo ng daliri para daw lumabas ang masamang dugo. Ang iba naman ay kukuha ng mainit na langis at imamasahe ng madiin sa leeg at likod ng pasyente. At ang pinakadelikado sa lahat ay ang pagpapainom ng asukal o tubig at pagpapatulog sa pasyente sa pag-aakalang pagod lang ito. Makinig kayong mabuti mga lolo at lola. Kapag stroke ang pinag-uusapan, ang lahat ng nabanggit ko ay mali at delikado. Huwag na huwag niyong tutusukin ang daliri dahil sa sakit lang iyon at tataas lalo ang presyon ng pasyente dahil sa stress. Huwag niyo ring imamasahe dahil baka lalo niyong mapaalis ang bara at pumunta ito sa mas maselan na parte ng utak. Ang tanging dapat gawin ay ang tinatawag na FAST method. 4 na letra lang ito na dapat sa ulado ng bawat isa sa inyo. Ang letrang F ay para sa face o mukha. Pangitiin niyo ang pasyente. Tignan niyo kung pantay ba ang ngiti niya. Kung ang kalahati ng kanyang labi ay laylay o hindi gumagalaw, positibo yan sa stroke. Ang letrang A ay para doon sa arm o braso. Itaas niyo ang 2 kamay ng pasyente ng sabay. Tignan niyo kung pareho ba itong nakataas. Kung ang isang kamay ay kusa na lang bumabagsak at hindi kayang pigilan ng pasyente, senyales yan ng panghihina. Ang letrang S ay para sa speech o pagsasalita. Kausapin niyo ang pasyente. Tanungin niyo kung ano ang pangalan niya o kung ano ang ulam niyo kanina. Kung ang sagot niya ay garalgal, bulol, o kaya ay mali-mali ang sinasabi niyang salita na parang hindi niyo maintindihan, ibig sabihin ay apektado na ang kanyang utak. At ang huli at pinakamahalaga ay ang letrang T na ang ibig sabihin ay time o oras. Kapag nakita niyo ang kahit isa lang sa mga sinyalis na ito, laylay na mukha, bumabagsak na kamay o bulol na salita, huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Isugod niyo na agad sa emergency room ang pasyente. Bakit kailangan magmadali? Dahil meron lang tayong tinatawag na golden hour. Sa loob ng unang 3 hanggang 4 na oras mula nang maramdaman ang sintomas, may gamot na pwedeng ibigay ang mga doktor para tunawin ang bara sa utak.
Kapag naibigay ang gamot na ito sa tamang oras, malaki ang pag-asa na bumalik sa normal ang pasyente na parang walang nangyari. Pero kapag pinalipas nyo ang maghapon o kapag hinintay nyo pang mag-umaga bago pumunta sa ospital, namatay na ang parte ng utak na yon. Wala na nga magagawa ang gamot. Kaya tandaan nyo, ang oras ay utak. Time is brain. Sa bawat minutong lumilipas na hindi nagagamot ang stroke, milyong-milyong cell sa utak ang namamatay at hindi na maibabalik pa. Kaya itapon na ang karayom, itapon na ang hula-hula. Kapag stroke ang kalaban, ang ospital ang tanging sagot. Nakarating na tayo sa dulo ng ating video. Alam ko na medyo mabigat at nakakatakot ang mga paksang pinag-usapan natin ngayon. Hindi biro ang salitang stroke. Ito ang isa sa mga sakit na pinakainayawan nating lahat dahil hindi lang buhay ang kinukuha nito, kundi pati na rin ang kalayaan nating gumalaw at ang dignidad natin bilang tao. Pero mga lolo at lola, gusto kong tandaan nyo ito. Ang bidyong ito ay ginawa ko hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Ngayong alam nyo na ang pagkakaiba ng simpleng pasma sa totoong sinyales ng stroke, hawak nyo na ang susi para mailigtas ang inyong sarili o ang inyong asawa. Madalas nating marinig ang kasabihang health is wealth o ang kalusugan ay kayamanan. Pero habang tumatanda tayo, mas lalo nating nararamdaman ang bigat ng katotohanan ito. Anhin natin ang malaking bahay, anhin natin ang maraming pera sa bangko, at aanhin natin ang masasarap na pagkain sa mesa kung tayo naman ay nakaratay na sa kama at hindi na makabangon. Wala nang mas hihigit pa sa yaman ng isang pasiglang katawan na kayang makipaglaro sa mga apo at kayang maglakad ng walang inaalalay. Kaya ang huling bilin ko sa inyo ay simple lang. Maging mapagmatsyag sa inyong katawan, huwag maging kampante. Kung may nararamdaman kayong kakaiba, huwag manghinayang sa gagastusin sa pagpapacheck up. Mas mura ang magpakonsulta sa doktor ngayon kaysa magbayad ng milyon sa ICU bukas. Mahalin nyo ang inyong sarili dahil marami pa kayong pangarap na pwedeng tuparin kahit senior na kayo. Kung nakatulong ang bidyong ito sa inyo, meron akong isang pakiusap. Gusto kong tulungan nyo akong ipalaganap ang impormasyong ito para marami pa tayong mailigtas na buhay. Pakipindot ang share button at ipadala ito sa inyong mga kumare, kumpare at sa inyong mga anak para alam din nila ang gagawin. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong payo para sa masaganang gintong edad, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell. Ngayon, gusto kong kunin ang inyong commitment. Kung nangangako kayo na simula ngayon ay hindi nyo nababaliwalain ang mga senyalis ng inyong katawan, mag-iwan ng comment sa ibaba. Isulat nyo ang mga katagang, una, ang kalusugan. Babasahin ko ang bawat comment nyo dahil gusto kong malaman kung sino ang mga kasama ko sa misyong ito. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Ingatan ang kalusugan dahil ang healthy senior ay happy senior. Hanggang sa muli nating pagkikita, magandang araw po sa inyong lahat.